Si dating Senador Bong Revilla umano ang pasimuno ng paghingi ng kickback sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Alegasyon niyan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang tumestigo siya sa Sandigan Bayan. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, sa huling araw ng bail hearing para sa malversation case si dating Senador Bong Revilla, sinabi ng tumayong testigo na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback. Base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Bong Revilla ang umano'y pasimuno ng paghingi ng commitment o kickback para sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sinabi yan ni Bernardo sa kanyang pagharap sa bail hearing ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation. Sabi ni Bernardo, nasa 500 milyong piso ang binigay niyang commitment kay Revilla. Commitment daw ang tawag sa porsyentong kinukubra ng proponent ng proyekto o ng senador o congressman. Kwento ni Bernardo, si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng meeting para sa commitment sa mga proyekto. 2 beses daw personal na dineliver ni Bernardo ang pera sa bahay ni Revilla sa Cavite. Nakalagay daw ang cash sa mga banker's box. Pinakita pa ni Bernardo sa korte ang sample ng box na ito. 125 million pesos umano ang hinatid ni Bernardo kay Revilla noong December 2024. 125 million pesos din daw sa isa pang delivery noong March 2025. Bukod dyan, may isa pang delivery kay Revilla ng 250 million pesos na halaga ng commitment noong February 2025 na iniutos na ni Bernardo sa kanyang driver. Sa isang punto, umiyak si Bernardo nang tanungin siya ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda kung ano sa tingin niya ang makapagpipigil sa sistema ng pagkubra ng kickback sa DPWH. Emosyonal si Bernardong sumagot na hindi niya alam na mayroong ghost projects. Dapat daw itong matigil. Binigyang diin ng abogado ni Revilla na si Attorney Riody Balisi na wala raw kahit na anong ebidensyang tumanggap si Revilla ng kickback mula kay Bernardo o sino mang tauhan niya. Pagpapatunay daw na inosente ang kanyang kliyente. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya. Matipid ang kanyang sagot ng tanungin ng komento. Narito po ang pahayag ng dating senador. Emil, dahil tapos na nga yung bail hearing para sa malversation case si dating Senador Revilla, ina-expect o target daw ng korte na May 6 makapaglabas na sila ng desisyon kung makapagpapiyansa ang dating senador. Yan ang latest mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai.